Ang ikapitong kabanata ng Apokalipsis. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag umihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan, sa angkan ni Ruben ay 12,000, sa angkan ni Gad ay 12,000, sa angkan ni Aser ay 12,000, sa angkan ni Neftali ay 12,000, sa angkan ni Manases ay 12,000, sa angkan ni Simeon ay 12,000, sa angkan ni Levi ay 12,000, sa angkan ni Isakar ay 12,000, sa angkan ni Zabulon ay 12,000, sa angkan ni Jose ay 12,000, sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa, at lahat ng mga angkan, at mga bayan, at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at sa harapan ng kordero, na nangadaramta ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan, at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian, at karunungan, at pagpapasalamat, at karangalan, at kapangyarihan, at kalakasan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramta ng mapuputing damit, ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa kanyang templo, at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata.